Riz Miguel, isa pang biktima ni Patrick Quiroz, nagsalita na. What's up mga kamarites? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na naghahatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. Maliban nga kay Riz Miguel, isa pang biktima ni Patrick Quiroz lumantad na at eto nga ay si Jeric Panganiban. I-share nga ni Jeric Panganiban sa kanyang Facebook account ang post ni The Scoop na mga marites mainit-init pa. Ex-PBB Teens housemate na si Riz Miguel may matinding paratang laban sa singer-actor na si Patrick Quiroz. Yun nga, at ayon nga kay Jeric Panganiban, and I quote, "Finally, nagsalita ka na rin bro, Riz Miguel. Kala ko kakalimutan na lang natin. Haha. No, saksi kami niyan sa mga saksi kami niyan mga he's into her and trinay niya din kaming maging biktima but he failed. Makikitulog daw siya, etc. sa room namin sa lock-in taping kasi closed na pinto nila and nung tulog ako, nag-attempt siyang halikan ako and do his thing. Namimiss ko lang kuya ko. Yan ang sabi niya sa akin. And after noon, di na ako makatulog. Kahit may shoot kinabukasan, yes. Kaya mukhang puyat nung he's into her, wala talagang tulugan para bantayan tong manyak na to. Ayon ito kay Jeric Panganiban. Talagang eto, naglilitawan na ang naging biktima nito ni Patrick Quiroz. Mapababae po o mapalalaki, ang sexual assault po ay wala pong pinipiling gender. Kaya kahanga-hanga po ang mga biktima ng sexual assault o ang pamumulestya, kahanga-hanga ho ang mga taong lumalabas. Di ba po? Kasi mahirap po mag-out na sabihin mong biktima ka. Dahil kadalasan po, ikaw na nga yung biktima, ikaw pa yung lumalabas na masama, ikaw pa yung hinuhusgahan ng lahat. Di pa po? Lalo na eto mga celebrity ho ito. Mga bata pa po. At lumalabas po sila, ikinikwento niya sa atin, isinishare nila sa atin ang kanilang naging experience, bad experience po dito kay Patrick Quiroz. Di pa po? At sa management ng he's into her na wala pong ginawang aksyon. Di ba po? Kahanga-hanga po sila kasi syempre meron ho silang image na pinoprotektahan, meron ho silang pangalan na pinangangalagaan. Pero hindi po sila nagdalawang isip na lumabas, mag-out, i-share nila ang kanilang traumatic experience po. Wala pong pinipiling kasarian ang mga biktima at ang nagbibiktima, di ba po? Ngayon, kung etong si Patrick Quiroz, kung sabihin na natin kung siya'y bakla, wala pong masama kung ikay isang bakla o isang tomboy. Tanggap na po yan ng ating lipunan. Ang masama po ay ang ginagawa pong pamumulyestya o sexual assault, di ba po? Mahirap yung accusation na to. Pero eto, may mga lumantad na pong biktima. Di ba po? Na sana ay mabigyan sila ng imbis na husgahan natin sila, husgahan ng lahat itong si Jeric at saka si Riz. Di pa po dapat ano natin sila suportahan na mahanap nila, na makamit nila yung hustisya na ginawa sa kanila ni Patrick Quiroz. Okay po? Ito, ayon pa, ito i-share pa po ni Jeric Panganiban sa kanyang Instagram post. Yan, yung shinare po niya sa kanyang FB account. At ang conversation din po nila ni Riz Miguel, after po ng Instagram live po ni Riz Miguel, i-share din po ito ni Jeric Panganiban. Ayon po sa conversation nila na i-share po ni Jeric,
conversation po nila ito ni Riz Miguel after po na maganap yung IG live po kagabi ni Riz Miguel. Ayon po sa conversation nila, sorry, I was waiting for you all the time. Thank you bro. Di ako pinapatulog pag naaalala ko eh. Ang reply naman ni Riz, hope you're okay. I'm here anytime. Tawag ka lang. Sorry for what happened to you. Wish it didn't happen or I could stop it. Oh, reply po ulit ni Jeric. Ayan, sorry din for what you're going through. Nightmare. Kala ko okay siya. Sana napigilan natin that time. Anyway, God bless us sa battle na to. Mahirap po yung battle na kakaharapin nila. Apakahirap po nito. Hindi lang po yung battle na kakaharapin nila, yung panghusga po ba ng tao? Dahil sila na nga po yung biktima, baka sila pa po yung husgahan. Di ba po? Dahil hindi komot ho, may itsura sila, hindi na ho sila gagawa ng mga ganitong bagay. Di ba po? Ang masasamang tao po, wala po yung pinipiling mukha. Wala rin po yung pinipiling kasarian. At ang kanilang mga binibiktima po ay wala rin pong pinipiling mukha at wala rin pong pinipiling kasarian. Kaya ang tangi lang pong maibibigay natin sa kanila ay mahanap nila ang hustisya na naaayon po. Di ba po? Mahirap po yung maging biktima ka ng mga ganitong klaseng krimen. Hindi po talaga kayo patutulugin yan. Makatulog man po kayo, dala-dala nyo po yan sa inyong pagtulog. Paulit-ulit po yan magre-rewind sa utak po ninyo. Kaya ang tangi lang po maibibigay natin sa kanila, sa mga biktima po ng mga ganitong pangyayari, ay dasal at hustisya po. Yun lang po yan. Eto po, panoorin po natin, i-continue po natin ang Instagram live ni Riz Miguel kagabi po. At tayo magbibigay ng konting opinion, yan, opinion po sa naging opinion at reaction sa naging Instagram live ni Riz Miguel. Honestly, I know, you know who you are? Shut up. Shut up, for real, honestly. Because honestly, you should have my backup here. Jamie Morales. Honestly. I'm going to call you out right now. Jamie Morales. You should have my back right now. Because you were one of the ones that saw him running out of my room after this issue happened. When I was sitting there, running, chasing after him. And you sat there with doing nothing. My gosh. Alam nyo kasi minsan yun ang pinakamahirap sa isang sa isang sitwasyon. Yung komod ba, lalaki yung minolestya, di ba? Parang naku, lalaki yan. Dandaan, biktima pa rin po sila. Hindi po ang isang tao po, mapalalaki o mapababae, kapag hindi po nila gusto yung ginagawa sa kanila, biktima po yun. Hanggat wala po silang, hindi kanya binibigyan na authority. Oh, diba, nagawin sa'yo yun, huwag niyong gagawin. Kasi, bad po yun. Diba po? Pero sana, diba, hindi komot lalaki si Riz Miguel. Parang, hinayaan na lang po na ganon ang gawin, diba pa na, hindi man lang binigyan ng hustisya o prinotektahan po si Riz. Bata pa rin naman po ito. Siyempre po, diba po, ay nako. Diba po, hindi rin gusto ni Riz Miguel yung pangyayari kasi kung gusto po niya, hindi naman po niya hahabulin, pababayaan lang po niya, diba? Pero dahil nga po hindi niya gusto yung ginawa sa kanya po ni Patrick, ayan, Patrick Quiroz, ayan, hinabol niya, galit siya, dahil hindi niya gusto. Ang ginagawa sa kanya, pambabastos, diba po, natutulog siya, tapos pagising mo, ganun ang ginagawa sa'yo, diba? Ay, nako. Ito, ituloy po natin ang video talaga. Ako'y nagulat sa mga isiniwala talaga ni Riz Miguel. Hindi mo akalain na sa lock-in taping nila. Di ba po, na marami sila doon. Nangyari ang mga ganitong pangyayari, di ba po? Na isang maganda, matipunong lalaki, di ba po, gagawin yon sa kapwa niya. Tapos hindi lang sa kapwa niya, ito pang pinakamatindi. Hindi lang sa kapwa niya, di ba, na lalaki niya ginawa yun. Maging sa nakalab team niya. Di ba, matindi rin po yun. Ilan lang ba yung nakalab team ni Patrick Quiroz? Bilangin nyo, ilan lang po yan. Ako.
Di na ako magdadrop ng name kung sino yung mga naka-love team niya, di ba po? Kaya lang, syempre, di ba, ang hirap lumabas na isa kang victim ng ganon, di ba po? Isa kang victim. Lalo na bago ka sa industriya, may pangalan at may image kang pinoprotektahan, tapos lalabas na isa kang victim. Huhusgahan ka na agad lahat ng tao. Na ikaw na nga yung biktima, parang ikaw pa ang sisisihin. Lahat nakaturo pa sa'yo, di ba po? Kaya sana minsan yung mga ganitong lumalabas na mga victim, minsan pakinggan natin at sana maging sensitive tayo sa nararamdaman nila dahil hindi naman po talaga madali ang mag-out para sa mga victim. Di ba po? Dahil syempre, image po nila, pangalan po nilang pinoprotektahan ang nasisira. Di ba po? Kaya eto, ituloy na natin ang video ni Riz Miguel. Doing nothing. Why didn't you do anything? Why didn't you do anything? Why? Ano, wala na si Jamie dito? Ba't mo ginawa yan sa akin? Ba't mo siya hinahayaan? Jamie, nasan ka na? Hindi ako okay. Nangyari to last year. Hindi pa rin ako okay. Totoo yan. Yung mga victim na yan, yung mga biktima ng mga sexual harassment na yan, kahit ilang taon pa ang nakalipas, hindi sila magiging okay. Kaya victim ay hindi yan magiging okay. Kahit yun ay mabigyan mo ng hustisya o katarungan sa ginawa sa kanila, never na silang magiging okay. Dahil dala-dala na nila ang tragic na nangyari sa kanilang buhay. Diba? Dala-dala na nila yan, never nila malilimutan yan. Kahit matulog sila, kahit sa pagtulog nila, dala-dala nila yung trauma na iniwan sa kanila. Diba? My gosh, nai-imagine ko yung traumang iniwan dito kay Riz Miguel. Alam mo, magkakaroon siya ng trauma sa mga lalaking kanya mga kasama, sa pagtulog, sa work, diba? Traumatic experience talaga to. Ang bata pa man din ito. Diba? At buti na lang, meron siya mga supportive parents at kaya nilang lumaban. Paano kung hindi nila kayang lumaban? Kung wala silang ganong halaga ng pera, pambayad sa abogado, sa lawyer, dahil mahabaw ho itong mahabang proseso ho ito. Itong tatahakin, hindi ho ito biro-biro lang. Hindi ito basta-basta accusation dahil talagang victim po ito. Sexual assault, diba po? Mahabang proseso. Kaya kawawa ho yung mga biktima na mga victim. Di ba po, na wala kang pera, wala kang panlabang, wala kang pambayad ng attorney. Di ba? Pag lumabas ka, huhusgahan ka pa ng tao, sisisihin ka pa. At parang sasabihin, kasi ganyan ka, kaya nangyari sa'yo yan, dapat lang, di ba? Ikaw na nga yung victim, parang sasabihin, dapat lang sa'yo nangyari sa'yo yung ganyan, di ba po? Kaya nakakalungkot po minsan ang ating lipunan, yung ikaw na nga yung biktima, ikaw pa yung sinisisi, di ba po? O siya, hindi naman sa nila lahat ko, di ba? Hindi naman sila lahat. Kaya lang, karamihan kasi nang nakikita natin at napapanood natin, ganun po. Di ba po? Kaya sana, nabibigyan sila ng hustisya, nagagabayan sila, nabibigyan sila ng, ano ba tawag dito? Ano ba tawag dito? Hindi naman psychology, ano ba tawag dito? Mamaya pag naisip ko na lang, nalimutak. Basta sa dulo na siyang dila ko. Ituloy na natin yung IG live ni Riz. Body pa? Body, hindi na tayo body. Hindi na. Out of everybody, you should have my back. You saw him running out of my room, and you tell me to chill? So do you want me to chill and not say what happened to me? Seriously. You don't want me to say what happened to me? Gets mo?
That's bad. Oh, diba? Then support me. Then support me. Don't tell me to stop. Support me. Dinadamay mo yung sarili mo. You know, you saw him running out of my room after right what happened. It's fucked up. Seriously. It's fucked up. You know, I treated you like a brother, and I thought you treated me like a brother. And I'm talking like this, and you don't even have any backup for me? Okay. Is what it is. But sabi niya support siya sa akin. Ano? You know, di ba buddies tayo? Alam mo, buddy, you know, I came here from the US, buddy. Wala akong kaibigan. Ikaw yung sa mga, baka tatlo lang, meron. Pero tinuturing kita na kapatid. You know, I thought you're my brother. And you are my brother. But support me naman. You were there, you saw everything. Yo, what's up? It's your boy, Queasy Boy. It's fucked up. Don't forget to subscribe sa YouTube channel on Penny Droppers League or PDL para updated kayo. You know, there's a lot more fucked up stuff that I can say. But I can't say because I'll get sued. What's up? What's up, London? But yeah, I mean, I didn't even tell this situation to my family for probably about 6 months. Because I knew if my family knew about it, my dad would have stopped this series. I can't say a lot of details. Okay, the series on Netflix that you all know what I'm talking about. That series on Netflix wouldn't have happened if I would have released this. If this came out, the series is over. Nakakalungkot, diba? Nalungkot ako sa ni Riz Miguel, yung mas priority nila yung series ng He's Into Her kaysa sa kanilang mga biktima, 'di ba? Oh my gosh. Nakakalungkot na hindi agad sila nahanapan ng hustisya, na alam naman pala simulat sa pulang management kung ano yung mga nangyayari sa kanila mga artist. Pero itinago at inilihim nila. Ito ba ang dahilan kung bakit nawala si Riz Miguel sa season 2? Kakalungkot, diba? Pero nakaka-proud din sa part nito ni Riz Miguel, yung pag-out niya, yung pagsabi niya ng katotohanan, diba? Na biktima siya. Para wala nang muli pang mabiktima. Diba?
Tuloy natin. I cannot forget you. But I kept going. I stayed strong for this series. You know how my parents feel? You imagine that? You imagine anyone here in this live right now, if you got sexually assaulted and your parents knew about it, what do you think they would do? Question. What do you think they would do? Makakapatay ako ng tao. Diba? Kasi parents din ako, maging biktima yung anak ko ng ganon, sexual assault. Diba? Oh my gosh. Kasi mararamdaman mo yung trauma ng anak mo. Diba? Sa mga tao ngayong makakasalamuha nila. Diba? Mawawala na yung trust ng anak ko sa mga tao ngayon na nakapaligid sa kanila. Diba? Kaya syempre, hahanapan mo ng ustisya. Baka nga pag nakaharap mo pa yung taong gumawa ng ganun sa anak mo, mapatay mo pa eh. Diba? Ganyan kami mga magulang kung gaano kami ka-protected sa mga anak namin. Nilamok nga, nilangaw, ayaw namin yung padapuan, diba? Tapos gaganunin lang ng ibang tao, diba? Walang permission. Diba? Kahit lalaki pa yan, biktima yan eh. Biktima pa rin yan ng isang ganitong masalimuot na pangyayari, di ba? Pinagkatiwala mo sa kanila yung anak mo sa lock-in taping, pinagkatiwala mo yung anak mo sa kanila, di ba? Na nagtatrabaho. Tapos may ganun palang mga pangyayaring hindi ipinaalam sa inyo. Tapos tinanggal pa yung anak mo. Tapos sinayaan, nagtiis, biruin nyo, ilang buwang nagtiis itong si Riz Miguel. Last year pa nangyari to. Pero nagtiis siya, hindi siya nagsalita. Alang-alang lang, 'di ba? Diyan sa series ng His Into Her, at salamat naman nagtagumpay. 'Di ba? Successful yung series ng His Into Her, pero eto pala yung kapalit na behind the scene ng success ng His Into Her. May mga malagim palang mga pangyayaring ganito, mga kabataan naging biktima, 'di ba? Para lang matuloy ang series na 'yan. Ilang kabataan pala tong naging biktima? 3 babae, 2 lalaki. Marami pa raw alam si Riz Miguel na mga naging biktima, pero hindi na raw siya magsasalita dahil syempre baka makasuhan pa siya. Kaya ang isinishare na lang niya ay yung nangyari sa kanya. At ayan nga, meron pang isang lumantad na naging biktima nga rin sa lock-in taping ng His Into Her, na iyan nga si Jerry Panganiban. Diba? Na nagsalita na rin siya after niya magsalita ni Riz Miguel. At abangan din natin kung sino pa ang mga magsasalita na sa likod ng tagumpay ng series ng His Into Her ay may mga malalagim at may mga biktima palang nangyayari sa kanilang lock-in taping, na sana ay mabigyan sila ng hustisya. Diba? Kakalungkot, nakakaawa itong si Riz Miguel. Diba? Kahit sabihin natin na lalaki siya, still, biktima pa rin po yan. Wala naman pong pinipiling kasarian, mapabalalaki o mapababae. Dapat po pareho natin silang binibigyan ng hustisya. Pareho natin sila dapat pinapakinggan. Diba po? Equality po. What do you think they would do? Because my parents wanted to meet Patrick's parents in person. My dad wanted to beat Patrick's dad ass, while I beat Patrick's ass. When this management asked me what I wanted to happen, I said I want to be in a room alone with him for 20 seconds. Yeah, I can sue them. I have all of his tissues of cum in a plastic bag. Patrick Heroes.
Honestly, it's been so long that I wouldn't be offended if you didn't even feel me. I have all of it. I have proof of everything. And I have multiple witnesses. Things go slow. This us being closer. I mean, I got a good thing, but I feel like I don't even really know. But, you know, if y'all want to comment like this and say, you know, whatever, I'll Appreciate shit. I should go lang. Sorry that I That's okay. really feel like I'm just trying to get it out of my chest because it's messed up. You're just what I'm just now. But I know that I can't have you back. I guess I'm too. Management didn't do shit, honestly. But yeah, I'm gonna come out with a YouTube video with everything in detail of what happened and everything else. And also I'm probably gonna take him to court. So yeah, at least one person has the comment right. They know who got punished. And it's just not me and her. It's a lot more people. Clout chase. Honestly, the fuck do I have to clout chase for? I have clout. What kind of clout does Patrick have? What kind of clout does this rapist fucking have? Honestly. Girls? Guys? What does he have? Comment again, please. Give me your number. Yeah. Give me your number. What do you have to say? Still, are you ready? Yes, sir. I'm defending myself. I'm defending my other co-artists that have been fucking raped. If you think that's a joke, that's funny. It really is. And he thinks he can get away with it and he can go do his singing competitions and do all this shit. That's funny. Well, I'll tell you, I'm gonna take him to court with a lawyer. He's gonna get it to him then. And if he doesn't get it to him then, I guarantee you he's gonna get it on the outside. If the government and the own system doesn't handle it, I will tell you, I will handle it. Diba, nakakalungkot dito sa ating lipunan, ano? Yung our victim, ginagawa lang nilang joke. Hindi nila alam kasi yung ano, yung traumang iniiwan sa kanila, lalo na sa mga biktima. Series na to eh. Ang tawag na dito, ano, rapist series na to eh, diba? Kasi kahit kanino, kahit sino, ginagawa niya yun, mapababae ka, mapalalaki ka. Diba? Baka mamaya ultimong hayop, itinira na nito, diba? Oh my gosh. May sakit na to. Hindi to pangkaraniwan. Hindi natin alam kung sila lang yung biktima, diba? Kaya, masalamat tayo kay Riz Miguel. Nag-out siya. In-spoke. Sinabi niya yung totoo, yung nangyari sa kanya at hindi lang sa kanya, diba? Pati si Jeric, ginawan din pala sa kanya yon. Ni Jeric, Panganiban, diba? Ginawa rin pala sa kanya yon. Tapos ito, sinabi rin ni Riz Miguel, bago pa nangyari sa kanya yung pamumolestiyang yon, ay may tatlong babae silang kasamahan na na-are victim nito ni Patrick Quiros, diba? Tapos yung isa sabi niya collab team. Iilan lang yung collab team ni Patrick, diba? Ilan lang yan naging collab team niya. Hindi na ako magdadrop ng name kasi sensitive issue po ito. Hindi po natin to dapat ginagawang joke. Diba? Kasi isipin po natin yung trauma sa mga naging victim po ng R victim. Diba po? Traumatic po sa kanila to. Kahit ilang taon po ang lumipas, nakatatak na po yan sa isipan nila, hindi na po nila yan matatanggal. Kaya be sensitive po tayo sa mga ganitong issue, lalo na po sa mga R victim. And do all this shit. That's funny. Well, I'll tell you, I'm gonna take him to court with a lawyer.
he's gonna get it to him then. And if he doesn't get it to him then, I guarantee you he's gonna get it on the outside. If the government and the own system doesn't handle it, I will tell you I will handle it. Because I don't let this shit go. So you say what you want. But honestly, if anybody has any negative comments, I will leave my number here and you can text me. Or you can call me. Alright? So you got a problem, you text me, you call me. You text me on Instagram, anything. You would think that management won't accept the fact that an artist did this under them, but yet he did it 3 times under them, and the management still accepted it, and the management still allowed this to happen to me. So tell me 3 times it has happened with Patrick, and then it happened to me. And why is it still continuing? Because the management does not care. Why now only? I've been trying to make this out for months, and a lot of people have been trying to stop me. And finally, I don't care about those people, and I just want to make it about me. Share what happened to me so it doesn't happen to anybody else. But, alright. Good night. Salute to Riz Miguel. Diba? Mahirap talagang lumabas. Kita mo maraming umaawat sa kanya na lumabas siya, na sabihin niya yung katotohanan. Bakit? Kasi marami pong madadamay, maraming maaapektuhan. Lalong-lalo na po ang management ng His Into Her dahil inalaw po nilang mangyari ito, diba po, sa kanilang mga artist na kung sa umpisa pa lang po na may nagreklamo na sa kanila, may nagreklamong artist sa management, kung ginawan po agad nila ng aksyon doon sa una pa lang pong sinabi ni Riz Miguel na bago pa nangyari sa kanila to, ay meron pong nauna, nakalab team po nito ni Patrick Quiroz. Di ba po? Ni Arpo niya ni Patrick Quiroz, yung isa po niyang kalab team. Di ba po? Na nakarating na sa management, pero hindi ginawa ng aksyon ng management, bagkos priority pa rin nila at tinuloy-tuloy pa rin po ang shooting. Kaya ano po ang nangyari? Ilang pong kabataan ang naging biktima sa lock-in taping nila. Eto, 2 lalaki na po ang nag-out. At salamat dito kay Riz Miguel dahil nagkaroon siya ng tapang at lakas ng loob na magsalita, tumayo. Di pa po para mahanap po ang hustisya. Dahil hindi po ito maiintindihan na mga taong umaawat sa kanya na huwag siyang magsalita dahil hindi po kayo ang naka-experience ng traumatic na nangyari po kay Riz Miguel at hindi po kayo ang tao na hindi nakakatulog ng mahimbing sa gabi dahil paulit-ulit pong bumabalik sa isipan po ninyo ang nangyaring traumang ginawa po sa inyo. Diba? Ito, ang kapalit ng success ng His Into Her, nakakalungkot po. Nakakalungkot sa management na pinabayaan nyo po ang inyong mga artist na maging biktima ng isang Patrick Quiroz.
na sana kung gumawa kayo ng aksyon sa umpisa pa lang, wala na po sanang naging biktima pa. At salamat po dito kay Riz Miguel na nanindigan, tumayo, lumaban para po wala na pong iba pang maging biktima si Patrick Quiroz. O kayo mga kamarites, ano po ang masasabi ninyo? Ayan, sana po support lang po. Huwag na po nating husgahan, huwag na po nating dagdagan pa ang traumatic na nangyari dito kay Riz Miguel at kay Jeric Panganiban at sa mga iba pong lalabas na naging biktima po nito ni Patrick Quiroz. Diba po? Sana mabigyan sila ng hustisya. Diba? Kahit lalaki po sila, still, biktima pa rin po sila na naghahanap po ng hustisya. O paano mga kamarites? Hanggang sa susunod na mga trending topic, ako po muli si Josepa. Hanggang sa muli. Paalam!